Ayan, hello po mga kapambira, good morning po at welcome back po ulit sa ating channel. At ngayon po ay quick reaction lang tayo, huwag natin patagalin mga kapambira. Sumagot na naman si Pointless Man. Pinatunayan niya yung pagiging pointless niya mga kapambira. Talaga pong pinanindigan po niya na ang isang Paul lawyer daw po ay hindi daw pwedeng mag-release ng demand letter. Pinanindigan po niya, pinagmatigasan po niya na ang isang Paul lawyer hindi daw pwede mag-release ng demand letter. Ito po yung kanyang sagot. 1 hour ago, uploaded po niya ito sa kanyang YouTube channel. 1 hour ago, okay. Play natin mga kapambihira. Okay, play natin ha. Pakinggan po natin mga kapambihira. Nako, si Pointless Man, talaga pong pinapanindigan yung kanyang kaanuhan. Ayaw ko lang sabihin yung kaanuhan. Talagang anong-ano po siya. Nako. Okay, play natin mga kapambihira. Panoorin po natin. Kumuha ng demand mo, hindi talaga ito kasi binigyan niya ng reaksyon yung aking video. Okay? Binigyan ko ng reaction yung video niya, ngayon nag-react siya, ngayon re-reactionan ko naman. 'Di ba ang galing? Okay, game. Oh. Okay, panoorin natin. Yung magiging lawyer mo, Brother Jose. Pwedeng hindi sa... Yan na. Dito tayo Ang title po niya, Brother Jose, nilaglag na si Dave, wala palang private lawyer. Wala daw private lawyer. Sinabi ko daw na wala daw private lawyer si Dave. Okay. Sige, tuloy. simula. Hindi gumagawa ng demand letter. Ang sabi ko, ang PAW ay gumagawa ng demand letter kasi ayon sa AI kay Google, gumagawa. Magkaiba lang po sila ng kliyente. Ha? Magkaiba lang sila ng pwedeng i-cater na kliyente. Nag-AI ka pala? Ito pag ikaw ay magpapaw, okay? Pinanindigan po talaga niya for the second time. Babanggitin po niya ulit. Ang PAW, uutusan ka mismo na magpapagawa ka ng demand letter. Uutusan daw mismo na magpagawa ng demand letter. Okay? Ang PAW kasi, yan kumbaga, sila yung magiging lawyer mo. Okay? Pero kapag ano yung sabihin sa'yo na magpagawa ka ng demand letter doon sa private lawyer, gagawin nila yun. Ay bakit nga naman sasabi pa sila ng gano'n? Bakit ka pa uutusan? Ha? Limited ba sila doon? Ha? Bakit ang PAW lawyer uutusan ka pa na magpagawa ka ng demand letter? Sila mismo pwedeng gumawa. Unang-una, kung lumapit ka sa PAW, kaya ka nga nag-PAW para makatipid ka. Tapos uutusan ka pa na pumunta pa sa private lawyer para magpagawa lang ng demand letter. Yun yung gusto mong ikwento eh. Bakit ka nga naman uutusan pa? Sila naman ay pwede nang gumawa. Nakuha mo na. Bakit ka uutusan? Ginagawa kayong uto-uto ni Pointless Man. Sa mga audience po ni Pointless Man, isipin niyo mabuti. Kung ang PAW lawyer ay kaparehas lang ng private lawyer, ang pinagkaiba lang ay kliyente, bakit gustong palabasin ni Pointless Man na ang isang PAW lawyer hindi pwedeng gumawa ng demand letter? Halimbawa ng demand letter, lumapit ka sa isang PAW lawyer, iniwan ka ng asawa mo. Iniwan ka ng asawa mo. Gusto mong magpagawa ng demand letter sa isang PAW lawyer. Papaanuhan mo yung asawa mo. Papasulatan mo ng gano'n. No? Pumunta ka sa PAW lawyer, pasulatan mo yung asawa mo ng demand letter. Takutin mo yung asawa mo. Pag hindi ka nagsustento, kakasuhan ka. PAW, pwedeng gawin yun sa PAW. Ay, nako. Bakit ginigit mo yan dyan, Pointless Man? Nakakahiya ka. Talagang pinanindigan mo yung kaanuhan mo. Sino namang Naku. Sino namang engot na PAW lawyer ang mag-uutos pa sa'yo para magpagawa lang ng demand letter sa private pa? Anong pinagkaiba? Parehas lang silang abogado. Ulitin ko, ang pinagkaiba lang po ng isang PAW lawyer at private lawyer ay kliyente na pwedeng i-cater nila. Yun lang po ang pinagkaiba. Pero yun pong kanilang pwedeng gawin ay pwede rin pong gawin ng isang PAW lawyer. Parehas lang. Sulat lang yan, men. Demand letter lang yan. Halimbawa lang yan ng sulat. Isang uri lang yan ng sulat. Demand letter. Tapos, hindi pwedeng gawin ng PAW? Nakakaya naman yung kaanuhan mo, Pointless Man.
Okay. Dito po sa video 'to makikita po ninyo na aware din po siya na yung PAW ay kaparehas lang ng private lawyer. At lahat ng puwedeng gawin ng private lawyer at ng PAW lawyer parehas, puwede. Magkaiba lang sa kliyente. Okay, play. Okay, ang gagawin ng susundin niyo 'yun. Oo, Okay, para malinaw lang. para malinaw. Ay naku. Oh, Nila 'yun. Okay, ang gagawin ng susundin niyo 'yun. aha. Okay, para malinaw lang. Ang tanong nga, eh, bakit nga iuutos pa yun sa'yo ng PAW lawyer, eh, sila nga mismo ay capable gumawa nun? Ha? Oh, sige baka may nanonood po dito. Sino po yung nakapagpagawa na po ng demand letter sa isang PAW? Na meron kayong case na gustong inaasikaso dati or meron kayong kaso na kinakaharap, nagpagawa kayo ng demand letter sa PAW. Halimbawa, meron kayong, ah, gustong masingil na utang, pinasahan niyo ng demand letter. Halimbawa, meron kayong asawa na hindi nagsusustento, pinapasahan niyo ng demand letter sa isang PAW. Paki-comment nga po kung kayo ay isa sa mga gano'n. Kasi alam ko po, sigurado po ako na ang isang PAW lawyer ay puwedeng gumawa ng demand letter. Wag po kayong magpaparapaniwala kay pointless man, pointless nga, eh. Hmm. Tsaka yung kanyang pangalan, yung totoong kanyang pangalan po ay Ballpoint Man. Ballpoint, oh. Yung ballpen, yung point ng ballpen gano'n lang kaliit yung utak niya. May ballpen ba ako dito? Can you imagine mga kapambihira, yung isang tuldok ng ballpen, gano'n siya kaliit. Mm. Meron isang, bond paper, tinuldukan niyo ng ballpen, gano'n lang kaliit yung utak niya. So, kaya ngayon pinapanindigan po niya na ang isang PAW lawyer daw ay limited para makagawa ng demand letter. Okay, pinanindigan mo, ha. Introduction mo 'yan, pinanindigan mo talaga, klinaro mo pa. Do'n yung una mong live binanggit mo na 'yan, ngayon binanggit mo ulit. Okay, game. Okay, tuloy? O pag demand Hmm, letter, ganun binayaran mo. oh, 'Di ba? Babayaran mo 'yun. Pero, oh. yung gumawa ng demand letter mo, hindi talaga sila yung magiging lawyer mo, Brother Jose. Puwedeng hindi sila yung maging lawyer pero puwede sila din yung maging Eh, di inamin mo rin na hindi anong inamin? Anong inamin ko? Sinasabi mo kasi na yung pinagawan daw ng demand letter puwede daw na hindi din yun yung maging lawyer mo. Puwede nga naman, 'di ba? Halimbawa, halimbawa nasa Manila ka, nagpagawa ka ng demand letter. Do'n ka nagpagawa ng demand letter, private lawyer 'yon. Kaso, nangyari kinailangan mong umuwi ng probinsya, kinailangan mong umuwi ng probinsya para magbakasyon. Tapos nandun din yung kakaharapin mong kaso. So, ibang lawyer yung kukuhain mo kasi mas malapit dun sa kaso, 'di ba? Kuha mo na. Kaya ko sinabing puwede. Pero hindi ko sinabi na walang private lawyer si Dave. Inagrihan lang kita kasi puwede nga naman. Totoo naman, eh, puwede naman. Halimbawa, nagpagawa ka ng demand letter sa isang PAW, tapos demand letter lang naman 'yun, eh. Oh, nagpagawa ka, tapos ay dumating yung time, naglipat ka ng lugar, eh, kaso na hindi nag-comply, umuwi ka ng probinsya, eh, may pera ka naman, ay di nag-private ka, puwede naman. Oh, baliktarin natin, nagpagawa ka ng demand letter sa private, tapos, ah, nauwi ka sa PAW, puwede, walang problema. Vice versa, puwede. Kasi totoo naman yung sinasabi mo, na kung kanino ka nagpagawa ng PAW, puwede nga naman na iba yung kuhanin mo na tatayo sa'yo sa kaso mo, puwede. Puwede, ang tanong ko nga diyan, eh, bakit ka pa nga hahanap ng iba, ay kung yun na nga yung nilapitan mo? At kung wala namang ibang, situational hindrances o wala namang ibang hindrances na para hindi na rin yun yung kuhain mo na abogado. Kuha mo na, kuha mo na, ballpoint man. Kuha mo na, pointless man. Gano'n ka lang kasi, isang tuldok ka lang, eh. Kuha mo na. Okay, game. sila yung magiging lawyer mo. Talaga sila yung magiging lawyer mo, Brother Jose. Puwedeng hindi sila yung maging lawyer mo, pero Eh, di basag ka na. Ikaw na mismo yung sumunog sa sarili mo. anong basag do'n? Sinabi ko puwede.
Kasi alam ka namang mag-disagree ako sa mga sinasabi mo. Tama naman yun, yung statement mo na yun na pwedeng hindi. Oh. 'Di ba? Ikaw na mismo sinunog mo yung sarili mo. Mhm. Oh, Anong sinunog? tapos may pero siya, sagutin natin. Pwedeng sila din yung maging lawyer. Oh, pwede sila rin maging lawyer mo. Pero Pwedeng sila rin yung maging lawyer mo. Agreehan mo yan kasi totoo naman, pwedeng sila din. Pwedeng hindi, pwedeng sila din. Bahala ka na mag-isip. Ay naku, pointless man ka talaga. Ganito ka lang, oh. hindi mo talaga sila magiging lawyer sa kaso na 'to. Okay? Paano ka nakakasigurado nga? Paano ka nga nakakasigurado? Kung yun nga yung gusto kong kuhaing lawyer. Halimbawa ako si Dave. Kung yung pinagawan ko ng demand letter, yun na rin yung magiging lawyer ko, anong problema mo? Oh. Kung yung pinagawan ko ng demand letter about sa 2.7, about dun sa motor, about dun sa mga gamit, yun na rin yung kukuhain kong lawyer, anong problema mo? Oh, sige nga. Walang problema doon. Pwede yun. At kung hindi rin sila yung kukuhain kong lawyer, pwede rin nga naman. Pwede rin iba. Pwede rin ibang private lawyer. Halimbawa, may dumating kay Jun na private lawyer na demand letter galing sa private lawyer. Demand letter. Oh, pwede rin ibang private lawyer din yung tumayo. Pwede rin. O anong problema? Pointless man. Okay, tuloy. Pau talaga. Kasi anong magiging silbi ng Pau kung meron ka lang private lawyer? Ganito kasi yan. Ano daw ang magiging silbi ng Pau kung merong private lawyer? Kasi nga ganito yon. Dahil pointless ka talaga, ito ka lang, oh. Dahil ganito ka lang, mag-isip, hindi mo iniisip, bakit ang ginawa lang ng Pau ay yung motor. Tapos, yung dalawang demand letter ay about sa pera. Bakit? Kasi nga, hindi pwedeng i-cater nung Pau yung milyones. Kasi lalabas, kapag kinater nung Pau yung milyones, hindi pwede. Kasi, hindi indigent yun. May milyones nga eh. Kuha mo na. Kung ihaharap niya yun sa husgado, maki-question siya. Ay, hindi naman pala indigent yan, ipinaglalaban mo. May milyones pala. Kaya ang kinater lang niya na kaso ay yung about sa motor. Yung about sa milyones, private ang kinailangan doon. Nako, pointless ka talaga. Oh, sabagay may point ka dito. Pagbigyan natin, may point ka dito. Ano daw magiging silbi nung Pau lawyer kung may private lawyer na? Kung iisang kaso yan. Kuha mo na. Ay, nako. Okay, yung argument niya dito, just in case nga naman, kung isang kaso lang yan, may Pau ka na, may private ka pa, ano pa nga naman na magiging silbi ng Pau? Tama naman yon. Kung isang kaso lang yan. Kuha mo na. Hoy, gising. Kuha mo na. Tama po yon. Kung isang kaso lang po yan, walang silbi yung Pau lawyer kung may private na. At wala rin silbi yung private kung may Pau na. Vice versa. So, isa lang talaga ang dapat tumayo. Mamimili lang sila doon. Kung isang kaso lang yan. Kuha mo na. Okay, tuloy. Kung meron kang private lawyer, hindi na po papayag yung Pau na sila pa yung magiging tagapagtanggol mo. Tama. Tama po yun. Sa isang kaso. Tama yan. Diyan ka tumama. Kaso yung argument na binibitawan mo, hindi yan yung sitwasyon ni Dave. Ay, nako. Ay, nako talaga. Tama yan. Tama yan. Kaya nga ang kinuha lang nung Pau yung motor. Yung about lang sa motor na binubuli nyo pa. Nagkaroon ng error, ganun talaga, nagkakaroon ng error, pero it doesn't mean na hindi yun itutuloy. Okay? Game. Okay? Pag nakita nila, may lawyer ka na pala, bakit ka lumapit dito? Oo. Diba, Brother Jose? Ganun yung proseso nun. Ganun yung proseso nun. Sa iisang kaso.
Tama siya sa iisang kaso, puwede 'yan. Yung private lawyer hindi naman motor ang pinag-uusapan sa private lawyer. 'Yan yung totoo mga kapambira, hindi ko dapat 'to sinasabi, kasi nga hindi rin pinapakita ni Jun yung demand letter nung dalawang private lawyer. Okay, hindi rin pinapakita ni Jun kasi pera po yun, nakakahiya yun. Oh. Kaya nga po ang kinater lang po nung Pau lawyer ay yung, motor. Okay? And pointless kasi. Kahit anong paliwanag mo pointless talaga, eh. Ganito lang, oh, mas malaki na nga ito, eh. Just imagine this, malaki na 'to. Oh, itong dulo ng daliri ko ay ano na, 100 times na nung point ng ballpen. Oh, yun yung pangalan niya, ballpoint. Oh, sobrang liit po nun. Okey, tuloy. O may lawyer ka na pala, eh. O bakit ka lumapit dito? Hmm. Gano'n po 'yun. Oh, ganun nga yun. Ulitin ko ha, ganun yun kung isang kaso lang ang iyong kinakaharap. Kuha mo na, kuha mo na, kuha mo na. Ganito halimbawa bigyan kita ng halimbawa. Ikaw halimbawa may kaso kang rape, halimbawa lang ha, wag mong masamain. Halimbawa lang may kaso kang rape, kinasuhan ka. O ngayon lalapit ka sa Pau lawyer. Tapos, meron ka pa palang isang kaso. May kaso ka pa ng tip. Halimbawa lang, halimbawa. Oh, Pau lawyer, inaasikaso na yung kaso mong rape, halimbawa. Tapos, meron ka pa palang tip, pagnanakaw. Oh, hindi na yun kikater ng Pau lawyer. Kasi, sabay-sabay na. Kinakailangan mo nang kumuha ng private. Nakukuha mo na yung punto. Alam ka namang iobliga mo yung Pau lawyer mo dun sa kaso mong rape, tapos iobliga mo siya dun sa kaso mong tip, pagnanakaw. Eh, magkaibang tao yung nagkakaso sa'yo, nagsasampa ng kaso magkaiba. Magkaibang schedule o magkaibang kaso yung kinakaharap mo. Kuha mo na. Kuha mo na, boy. Oh, naiintindihan mo na. O hindi pa rin. Ewan sa iyo. Ay, nako. Okay, game. Okay? Gano'n yung style. Aha. Binibigyan lang kita ng idea para may kaalaman ka ba? Anong kaalaman? Sa'yo na lang yung kaalaman mo. Kumbaga, yung kaalaman mo hanggang point lang talaga, eh. Oh, sa'yo na lang yan. Hindi ko kailangan yan. Kung yan lang din yung kaalaman na isi-share mo sa mga tao at isi-share mo sa akin, eh, sa'yo na lang yan, lamunin mo. Oo. Sabi ko nga sa'yo nung nakaraan kong video, yung in-upload ko kanina, eh, mas magaling ka magmura ka na lang habang buhay. Oo, seryoso. Mas magaling ka magmura habang buhay ka na lang, habang buhay mong gawin na lang yan. Oh, kasi yun yung karera mo, eh. Magmura ka habang buhay, dun ka na lang. Hindi naman sa judge kita about sa pagmumura mo na hindi ka naman maaaring magbago, pero yun yung career mo, eh. Oo, dun ka lang magaling kasi. Oo, dun ka lang magaling. Kung magpipipilit ka na magtatalit-talinuhan ka dito, eh, walang mangyayari sa'yo. Sa'yo na lang yan. Sa'yo na lang yung kaalaman na sinasabi mo. Okay, game. O, di ba? Oh. Oh, sasabihin mo pwede maging private lawyer yung nilapitan. Yung oo, pwede talaga. Pero yung Pau, hindi na po yan papayag na magiging tagapagtanggol nyo kung meron na pala kayo. Tama, vice versa. Kung lumapit ka sa private lawyer, tapos una mong nilapitan private lawyer, nagtinanggap ka na, tapos lalapit ka pa sa Pau, hindi na po yung tatanggapin. Vice versa, lumapit ka sa Pau, sa isang cases lang, halimbawa, lumapit ka sa Pau, tinanggap na ng Pau yung kaso mo, lalapit ka ulit sa private lawyer, tinanggap na pala yung Pau. Isa lang ang pwede po dyan. Tama po yung sinasabi niya. Isa-isa lang ang pwede. Hindi pwedeng pagsabayin sa iisang kaso. Kuha mo na. Kuha mo na, boy. Sa iisang kaso, hindi po talaga pwedeng pagsabayin yan. Kuha mo na. Hindi yan mahirap intindihin. Madali lang yan. Kahit grade 1 maiintindihan yan. Kahit grade 1. Kahit grade 1, maiintindihan yan. Katulad nung halimbawa ko sa'yo kanina, kung halimbawa meron kang rape cases
at tip, magkaibang tao yung nagsampa ng kaso sa'yo, natural. Mauobliga ka, dalawang abogado rin ang kukuhain mo. Mamimili ka. It's either dalawang private or dalawang PAW or isang private at isang PAW. Mamili ka na lang, wala ng problema dun eh. Okay, game. Pero bakit pumayag yung PAW? Bakit? Kasi nagpagawa lang naman kayo ng demand letter eh. Bakit daw pumayag yung PAW? So ito, balikan natin ng konti para makuha natin yung context na sinasabi niya. Yung PAW, hindi na po yan papayag na magiging tagapagtanggol nyo kung meron na pala kayo. Pero bakit pumayag yung PAW? Bakit? Kasi nagpagawa lang naman kayo ng demand letter eh. Saan ba nauna? Saan ba naunang lumapit? Yung mga supporters ni Dave, sa PAW o sa private? Ngayon, kailangan po bang sabihin to? Kasi baka makakuha sila ng idea eh. Baka makakuha sila ng idea. Basta ganito po yun mga kapambira. Kung ang kinater lang po nung PAW lawyer ay yung motor, ibig sabihin, hindi niya pwedeng i-cater yung about sa milyones. So, kinailangan ng private lawyer. So, yun na lang yung sasabihin ko para bahala na po kayo mag-isip. Kung saan naunang lumapit. So, ang tanong niya, bakit daw tinanggap ng PAW? Kasi nga daw, pinagawa lang daw yung demand letter sa private lawyer. Pinagawa lang daw. Ay, nako, pointless ka talaga. Ulitin ko ha, hindi kinater nung PAW lawyer yung about the milyones. Yung motor lang yung tinanggap niya. Bahala na po kayo mag-isip. Isipin niyo na lang po, bakit may demand letter pa galing sa private? Kung ang isang PAW ay gumagawa, 'di ba? Ito yung argument mo, baldado ka na naman dito. Sabi mo kanina, ang isang PAW lawyer hindi gumagawa ng demand letter. Pero ayan, aminado ka na gumawa ng demand letter ang PAW. Kasi na-receive nga. Okay? Na-receive nga. Ngayon, kung nakakagawa pala siya ng demand letter, bakit pa niya uutusan yung kliyente na pumunta sa private? Magpapatunay na yung sinabi mo kanina ay galing sa pointless mong utak. Kasi aminado ka naman talaga na merong galing sa PAW na motor. Yun yung demand letter. Kung nakakagawa ang PAW lawyer, bakit pa niya uutusan sila Dave, yung kliyente nila, na pumunta sa private lawyer patungkol sa milyones? Kung demand letter lang naman yun. Alam niyo na po ang ibig sabihin ng mga kapambira. Ibig sabihin, may limitations doon. Kasi nga, milyones ang pinag-uusapan. Kailangan ko bang i-elaborate yon kung bakit hindi kinater ng PAW yon? Wag na. Hindi na kailangan. Naiintindihan nyo na yon. Si pointless man lang yung hindi nakakaintindi. Okay. Tuloy natin. Gets mo na. Ngayon, alam mo na, Brother Jose. Ngayon, alam ko na daw. Ay, nako. Nako, pointless man. Pointless ka talaga. Pakinggan mo yung example ko sa'yo ha. Halimbawa, may rape cases ka at meron kang tip. Halimbawa lang. Halimbawa. So, meron kang 2 kasong kinakaharap. Ngayon, mauobliga kang kumuha ng 2 abogado. It's either 2 private yan, 2 PAW yan. Pwede kung papayagan ng ng localities nyo, kung payag. Or pwede ring isang PAW, isang private. Bahala ka. Yun yung example doon. So, game. Tuloy na tayo. Hindi mo malilinlang. Yung mga nanonood sa akin. Hindi ko daw malilinlang yung mga nanonood sa kanya. Okay, kung hindi ko malinlang. Hindi ko naman sila kailangan linlangin eh. Kasi yung sinasabi ko, katotohanan. Okay? Kung nalilinlang mo yung mga audience mo, ako, hindi ko sila nililinlang. Kasi yung sinasabi ko, facts yun, totoo yun. Ikaw yung nanlilinlang. Ngayon, kung hindi sila makinig sa sinasabi ko, na which is katotohanan naman, hindi yun panlilinlang. At kung makinig man sila sa akin, sa mga sinasabi kong katotohanan, hindi rin yun panlilinlang. Yun ay information. Kuha mo na. Ang nanlilinlang na maliwanag, ikaw, kasi yung binibigay mong informasyon sa kanila, peke.
galing sa pointless mong utak. Ito lang, oh. Oo. Alam mo ba itong muscle ko dito may memory yan? Oh, yun lang yung katapat mo. Pero sa'yo, yung nanonood sa'yo, nililinlang mo. Oh. Bakit? Tatanungin kita ngayon, Brother Jose. Sige, Kapag ano ba? sige, nililinlang ko daw yung audience ko. Saan banda? Saan banda ko sila nililinlang? Sige nga, bakit? Paano mo nasabi? Kapag may pau ka, pwede bang pagsabayan yung private at pau? Siguro naniniwala ko, dalawang private pwedeng pagsabayan kung private ka lang. Dalawang private, pwedeng pagsabayin kung private? Pero pau at private, pagsasabayin mo, pagtatanggol ka. Hindi nga yun pwede sa iisang kaso. Kulit mo naman eh. Tama ka dyan sa argument mo na yan na hindi nga talaga pwedeng pagsabayin. Alam ka namang makailang pa yung private lawyer dun sa motor. Eh, kinuha na nga ng pau. Kaya ang kinuha na ng private, eh yung milyones. Na hindi maipakita ni Jun. Oh, kuha mo na. Walang hiya talaga. Hindi pala to nag-iisip to mga to. Hindi pala nila naiisip yun. Bakit tatlong demand letter yung dumating? Hindi nyo pala naiisip yun? Hindi nyo pala naiisip yun? Bakit tatlong demand letter? Pwede namang isa lang? Bakit kinailangan tatlo? Ang hina nyo pala. Ang hina nyo pala. Okay, tuloy. Ano sa tingin mo? Kaya nga nagpau ka eh. Kaya nga nagpau ka kasi wala kang kakayahang magbayad ng attorney. Pag nagpa-PAW ka talaga yun. Pag qualified ka sa PAW, tatanggapin ka. Pag qualified ka, indigent ka, tatanggapin ka. Okay? Tapos ngayon biglang may private kayo? Anong isipin ng PAW? Ha? May pera naman pala kayo. Ay, nako. Hindi niya magets yung ano eh. Hindi niya magets. Yan pong idea ni Pointless Man. Kung isang kaso lang. Kung isang kaso lang. Kung isang kaso lang, pwede yan. Kung isang kaso lang yung, bakit nga tatlong demand letter yung dumating? Sa tingin nyo ba, yung tatlong demand letter na yun ay pare-pares ang nilalaman about sa motor? Hindi po yun about sa motor lahat. Kuha mo na. Kuha na po ninyo. Iniisip kasi ni Pointless Man na yung tatlong demand letter ay about lang sa motor. Lahat pare-parehas. Hindi yun about sa motor. Yung dalawa, kaya hindi maipakita na yun, nakakaya kasi yun. Okay. Gets nyo na po mga kapambihira. Sana po nagkakaintindihan tayo. Kinailangan kumuha pa ng ibang lawyer para po dun sa bagay na yun. Okay? Ang kinater lang po ng PAW ay motor. Kuha mo na, Pointless Man. Kuha mo na. May pera naman pala kayo. Mag-private na lang kayo. Dyan pa lang sa argumento mo na yan, may pera naman pala, edi mag-private na lang kayo. Wala namang masama kung magpa-private. Tapos sinasabi mo, PAW lang yung kababagsakan. Magpa-private, may pera naman pala. Paano kung ako Ay, nako. Private, merong private at merong PAW. Kasi nga po, different. Ulit-ulit na lang ako. Magkaiba po yan. Yung kinuha po ng private lawyer, hindi yun about sa motor. Okay, game. At least naintindihan po ninyo ako mga kapambihira. Kinailangan na hindi lang isang demand letter ang dumating, kailangan tatlo. Kailangan tatlo. Kasi tatlo, di ba? The more the merrier, di ba? Okay, tuloy. Ay, nako, Brother Jose, mahina ka pa. Ay, nako. Sige, tingnan natin. Ano pang dahilan niya? Bakit ka pa pupunta sa ibang lawyer? Doon ka na nga nagpagawa. Pwede ka naman pumunta ka sa ibang lawyer. Pwede. Kung gusto mong maglipat-lipat, pwede naman, why not? Kung gusto diba? Sino yung pinagawa naririnig niya, di ba? Pwede nga naman maglipat-lipat. Why not? Di ba? Pwede. Halimbawa, nasa Manila ako nangyari yung insidente. Kinailangan kong that time ay kailangan kong magpagawa agad ng demand letter on the spot. Magpapagawa ako doon. Tapos umuwi ako. Dito ako kukuha ng abogado ko na tatayo na. Kung sakasakali, kung nandito yung kaso. Kung naandun, edi doon rin. Nako. Bigyan kita ng halimbawa. Sino bang
Ay hindi, malayo pala yun, malayo pala yun. Katulad ni halimbawa ni ay ayoko ng banggitin baka kasi magising yung kanyang diwa. Baka magising kasi, ayoko ng banggitin. Okey, basta yung nabalitaan natin dati nagkasuhan, isang vlogger, isang balahura, nagkasuhan, malayong lugar, parang ganun din yung senaryo. Okey, yung kinuha niyang abogado, taga dun siya sa malayong lugar, taga dito yung kinuha niya. Nakausap ko pa mismo, oo, nakausap ko pa mismo, nakita ko po mismo, nakilala ko po mismo. Yung lawyer na kinuha niya taga dito. Kasi nga, eh, dito mas papabor, kung malaki ang babayaran mo sa lawyer mo kung kukuha ka ng lawyer, taga ibang lugar, na babayaran mo yung expenses nun, pamasahe tuwing tatayo ng hearing, mamamasahe siya ng malayo. Kung ang kukuhain mong lawyer ay nasa malapit lang, hindi masyadong mahirap. Ikaw na lang yung babiyahe ng malayo. Okay, game. Kuha niya, dun na siya yun na rin yung magiging Sa, abogado. sa issue ng ano, sa Oo. issue ng demand letter, kahit saan ka lawyer magpagawa niyan, okay lang. Tama, tama ka diyan, wala namang problema. Tama ka nga diyan, walang problema. Oo, walang problema. Kahit saan ka magpagawa puwede. Okay? Oo, Pero kung nasa PAW ka na at malaman-laman ng PAW, may private lawyer ka na pala. oh, Oh. Alam mo ang gagawin ng ano niyan, mhm. ng PAW? Ang gagawin, sige gusto mo talagang mag-PAW. Gusto mo talagang mag-PAW, oh. Balik ka dun sa lawyer na kinuha mo nung nakaraan kasi nangyayari po talaga yan, eh. Halimbawa, Kulit mo naman, Yaan kung isang kaso lang. Bakit nga 3? Ibig sabihin, kung 3 demand letter 'yun, 3 din yung kasong kakaharapin mo. Oh, tama ba? Ay naku, ang kulit mo boy. Ay, ang hina mo talaga mag-isip, hindi mo iniisip bakit hindi ba kayo nagtataka, bakit 3? naubusan na ng pera yung tao. Aha, Okay, tapos nag-PAW siya, lumapit sa PAW, titingnan aha, yung papel. O, may mhm, private lawyer ka pala. Tapos sasabihin ng tao, wala na po kasi akong pera sir na pambayad sa private lawyer. O sige, aha, ganito, advice sa'yo. O balik ka dun sa private lawyer mo, papirmahin okey, mo. Dapat mag-withdraw siya as a okey, lawyer mo. aha. So pag pumirma yun, tutulungan ka ng PAW. Pag hindi pumirma, hindi ka po tutulungan ng PAW. Tama 'yun sa sinasabi mo, sa ganiyang situation, sa ganiyang senaryo, tama 'yun. Kung isa lang yung kaso, Ha? hmm. Brother mo sila man. Alam ko rin naman 'yan, kaya lang hindi mo alam bakit 3. Yun sana yung iniisip mo, yun sana yung ginagawa mong palaisipan sa utak mo. Bakit 3? Okey, tuloy tayo. Wag mo naman gawing tanga yung mga Hmm, nanonood sa'yo. Wag anong 'wag gawing tanga? Ikaw lang yun, style mo yun, ako hindi ko style yun. naman. Oh, Please lang. mhm. Doon lang tayo sa katotohanan. Katotohanan? Katotohanan ba yun na ang isang paw lawyer ay limited gumawa ng demand letter? Naku, anong katotohanan dun, walang katotohanan dun. Hmm. Oo, ito mga ka-tekram, kung nanonood kayo. Sabi ni Pointless Man, hindi daw makakagawa ng demand letter ang isang PAW. Bakit nga nabasa niyo kay June, galing sa PAW. Ibig sabihin yung sinasabi niya mali. Dun pa lang sa nakita niyo at dun pa lang sa sinasabi niya, 'pag pinagtugma niyo, 'pag pinagbangga niyo yun, maling-mali na siya. Kasi naandun nga, na-receive nga, 'di ba, galing sa PAW. Na-receive, ibig sabihin yung sinasabi niya na hindi makakagawa ang PAW lawyer, baldado na yun. Sinungaling siya dun. Tapos sasabihin niya katotohanan, saang banda? Okey, saang banda? Okey, tuloy. Wag mo silang linlangin. Mhm. Ha? Ay naku. Oh, wala namang problema. Ikaw naman Pointless Man, naku ikaw naman Wala ginagawa daw problema. Mas magaling pa yata ito kumpara sa mga batikang mga matitibay na lawyer, ah. Ano sa utos mo? Okey, tuloy. Akala mo ang galing-galing mo sa sinasabi mo? Walang hiya. Babagsak ka pa rin sa pao. Bakit ka babagsak sa PAW? Bakit? Kung gusto mo mag-PAW, yun ay kung indigent ka. Yun ay kung wala kang pang-private. 'Di ba tama naman yung sinasabi ko? Babagsak ka sa PAW kung naubusan ka ng pera, kung wala kang pang-private. Mhm. Basag na naman. Basag na naman, asan dun yung pagiging basag? Ikaw yung basag. Aha, Kaya nga nag-pao kayo, 'di ba? Kasi wala kayong pera, aha. 'di ba? Nag-PAW, okey, aminin na natin nag-PAW. Tama, nag-PAW, tama? Kasi nga nakita niyo yung demand letter galing sa PAW. So nag-PAW, ano? Ngayon, nung makita nung PAW, "Ay hindi ko puwedeng i-cater 'yan."
milyones pala yan. Okay, question kami dyan kasi milyones pa lang pinaglalaban natin. Eh, bakit mo ipaglalaban yung kaso ng milyones ay indigent yung kliyente mo? Contradicting, di ba? Kontrahan, di ba? Ang pau lawyer, ang kliyente niya indigent. Tapos, ang iaano niyang kaso about sa milyones, questionable nga yun. Kaya kinailangan ng private lawyer. Ay, nako, ang hihina naman ninyo. Kaya nga 3 demand letter ang dumating. Naiintindihan na po ninyo o naguguluhan pa din kayo? Huwag kayong maguluhan katulad niyan, napakadali lang pong unawain yan. Kung lumapit sa PAW, okay, lumapit sa PAW, halimbawa, binubuli ni Pointless Man yung mga supporters hindi, wala daw pera. Okay, binubuli niya, wala daw pera. Ngayon lumapit sa PAW. Eh bakit ang kinuha lang nung PAW ay yung motor? Kasi nga, maki-question doon yung PAW kung hahabulin niya yung about sa pera kasi questionable yun. Milyones yung hahabulin mo tapos yung kliyente mo indigent. Ay, nako. Okay, game. Tama naman ako. Wala kang pera. Kaya nagpau kayo. Ay, Huwag mo nako. sabihin may pera kayo, kaya nagpau kayo or baliktad. Hmm. Nako. Hindi ako. Ikaw yung basag, Pointless Man. Bakit? Kailan pa nagkaroon ng limitations ang PAW? Anong pinagkaiba niya sa private lawyer? Wala siyang pinagkaiba. Lahat ng ginagawa ng private, pwedeng gawin ng PAW. Yes. Alam niya. Nag-yes na siya dyan. Nag-yes. Totoo yan. Totoo daw. Totoo yan. Lahat ng ginagawa ng private, okay, ginagawa din ng PAW. Kaya ko binabanggit yan about sa demand letter. Pero i-interpret mo about sa pera. About sa drive ng isang private lawyer about daw sa pera. Naiintindihan ko yan. Kaya nga lang, may kaibahan. Gobyerno ang PAW eh. Okay? Tama. Gobyerno ang PAW. Pag kumuha ka ng private lawyer, wala ka na, uupo ka na lang. Hindi mo pala naiintindihan yung sinasabi ko eh. Kaya ako binabanggit yan about sa demand letter na sinasabi mo na ang PAW lawyer hindi pwede mag-release ng demand letter. Wala ka nang gagawin. Bayad mo eh. Tatrabahuin nila yun. Okay? Tatrabahuin nila yun ngayon. Okay. Bayad mo na eh. Pero pag nag-PAW ka, makikipagtulungan ka sa PAW. Okay. Yung iba dyan, ikaw yung tatrabaho. O kahit pa, halimbawa, gagawa ka ng kontra sa laysay, ikaw pa rin gagawa nun. Isasubmit mo lang doon sa PAW. Kontra sa laysay mo. Pero kung private lawyer yan, hindi ka na gagalaw. Sila na yung gagawa lang. Tama kaya sinasabi mo dyan, pero hindi yan yung argumentong binibitawan ko. Ang layo ng sagot mo. Ang argumentong binibitawan ko dyan, kaya ko sinabi na walang pinagkaiba ang PAW at private lawyer patungkol doon sa demand letter na sinasabi mo. Ngayon, ang sinasabi mo na dyan, yung tinatrabaho ng private lawyer, pag private daw, hindi ka na daw gagalaw. Kasi pera na daw yun. Pag PAW daw, mapapagod ka. Hindi yan yung pinupunto ko. Hindi ka, pointless ka talaga. Aha? Gets mo? Yun yung kaibahan ng private sa PAW. Okay? May kaibahan. Yun lang yung kaibahan niya. Pero yung pagdating sa demand letter na sinasabi mo, walang pagkakaiba doon. Yun yung pinag-uusapan dyan. Yan, umuulan po ng malakas ngayon dito sa amin. At least nakakuha ka na naman ng kaalaman kay Gold Point Man. Kaalaman, klaseng kaalaman yan. Kahit hindi mo siya yan, alam na alam ko yan, yung sinasabi mo. Ang pinagkaiba lang po nila ay sa kliyente. Okay? Kahit anong kasong hinahawakan ng private lawyer, pwede rin hawakan ng PAW lawyer. Kliyente lang ang pinagkaiba. Status ng kliyente. Hoy, kahit ang dali-dali Google, i-google mo na. Sino pala yung teacher nito, si Google? Yan. Asa ka pa kay Google. Nako, mas magaling pala siya kay Google. Yan ang mga taong napapapaniwala kay ni Pointless Man. Mas magaling ka pala kay Google? Aba, hindi ako maniniwala sa iyo. Mas magaling ka pala kay Google? Lahat ng knowledge natin ngayon, lalo sa kapanahunan ngayon, galing sa internet, galing kay Google. Kuha mo na. Galing sa internet, galing kay Google. Ginagather ni Google yung information para pag-type mo, para pag-tanong mo dyan, masasagot ka ni Google. Ngayon, sasabihin mo, mas magaling ka kay Google? Pointless ka nga. Walang mali kay Google. Alam mo kung bakit? Ganito po yun. Lahat po ng information ginagather ni Google. Okay, ginagather niya yan. Para pag-type natin sa computer, pag-type natin sa cellphone natin, naando na yung sagot.
Walang mali kay Google. Kay Pointless lang meron. Sa kanya ang meron. Kung yan yung bibitawan mong argumento na mas magaling ka kay Google or sasabihin mo na hindi lahat ng binibitawang sagot ni Google ay tama, balagbag na yan. Salaan na po yan. Maling-mali na yan. Kasi ang internet po, naandyan po yung mga data. Nakadeposit sa internet. Pag sinabi nakadeposit, naandyan yan, naka-upload yan yung mga data. Mga information, mga facts, nakagather po yan dyan. Okay? Ang tinatrabaho ng computer natin, kapag nag-type tayo, ito yung tanong, ito yung sagot. Hahanapin niyo yung sagot sa mga data na naka-imbak dun sa internet. Kuha na po ninyo. Kuha na po ninyo. Kine-question mo pala si Google? Abay! Walang... Ikaw pa yung nag-question kay Google? Ha? Ikaw pa yung nag-question kay Google? Kahit nga matatalinong tao, hindi nag-question ng ganyan. Kasi naiintindihan nila na ang internet ay source of information. Sea of information yan. Naandyan lahat ng information. Pag type mo na anong ibig sabihin ng animal, makikita mo kung anong ibig sabihin ng animal. Pag type mo anong ibig sabihin ng pointless, makikita mo kung anong meaning ng pointless. Pag tinype mo kung anong ibig sabihin ng wakwak, makikita mo kung ibig sabihin ng wakwak. Maliban lang kung hindi yung term na yun ay hindi pa yun nare-recognize. Oh. Lahat ng definition nakikita mo kay Google. Tapos, kine-question mo si Google? Walang hiya to. Ay, naku. Sino paniniwalaan nyo? Sige nga, kung nag-iisip kayo ng matino, base sa paliwanag ko, lalaman na po ninyo, yan po yung trabaho ng internet. Lahat ng information na ina-upload sa internet, ginagather po yan, ina-itemize po yan, para pag-type natin, ano ang meaning ng animal, makikita mo kung anong meaning ng animal. Kung anong meaning ng tao, anong meaning ng plant, lahat, makikita nyo doon. Tapos yung mga about sa batas, mga batas-batas, pag nag-google kayo, naandun. May mga source yun. Hindi lang naman yun basta si Google, may source yun, may pinagkukunan. May mga link yun na pinagkukunan, may mga reference. Karamihan po dyan, mga published din na mga tawag doon, mga article din po na legit. Tapos, yung source, yung information niya na binibigay sa atin ay legit. May mga reference po yun. May mga pinagbabasihan. Katulad ng halimbawa, nag-type kayo ng about sa science. Ngayon, ang magiging reference ni Google, halimbawa, yung magiging reference ni Google, yung encyclopedia. O kaya yung iba pang libro na related sa science. O kaya yung iba pang mga article, o kaya yung iba pang mga research na related sa science. Tapos ngayon, magmamarunong ka kay Google, kapal naman ang mukha mo. Kapal naman ang mukha mo. Oh, diba? Kahit nga yung address mo, pag tinype mo dito sa internet, malalaman mo kung saan yung location. Tapos mas magaling ka pala kay Google. Mag-type ka nga dito ng mag-type ka dito ng lugar, malalaman mo na agad yung zip code. Malalaman mo na agad yung ilang purok ang makikita mo doon, ilang barangay ang mayroon sa isang bayan. Makikita mo kung sinong kapitan. Tapos mas magaling ka pa pala kay Google. Walang hiya. Paano mo nasasabi ang mga ganyang bagay? Sa bagay, pointless ka nga naman, tuldok lang talaga yung utak mong pinapagana. Okay, tuloy. Saka pa, nag-google ka na nga, palpak pa rin yung mga sinasabi mo. Nag-google lang nga daw, palpak pa rin. Tuloy. Hindi nag-google ka na yan, ha? Kay Google ka na umaasa niyan, ha? Nag-google ka na nga, palpak ka pa rin sa mga palpak pa rin daw. nasabi mo. Sige na, i-google mo na. Anong basag? Ikaw ang basag. Nag-google na yan. Pinakita ko na nga sa'yo, di ba? Hindi mo naman binasa. I-google mo. I-google natin ulit.
For one last time, mga kapambira, papakita ko. Nakakaawa naman ito, nakakaawa naman. Oh, nakikita niyo yung tina-type ko sa taas? Oh, can a PAW lawyer, lawyer send a demand letter? Oh, nag-Google ka na, yan yung tanong. Oh, yes! Unang words pa lang, oh. Can a PAW lawyer send a demand letter? Sabi ni Google, yes, a public attorney's office lawyer can send a demand letter but they must adhere to professional ethics and specific rules of the PAW. Ha? Oh, may ano yan. Kailangan ay sumusunod dun sa ethics. A demand letter is a legal document used to formally request that a person or entity take a refrain from a specific action, typically to avoid legal proceedings, para hindi na po humantong dun sa kaso. Eh kaso, pag hindi ka nga naman nakipag-cooperate, ayan, the lawyer must have a factual basis, legal basis for the demand. Ibig sabihin, yung demand letter na natanggap nila ay meron yung factual and legal basis for the demand. Hindi yun basta nakarating kay June. Kung walang pinagbasehan yun. Okay, at least, yes ang sagot. Balik na tayo kay Pointless Mo. Balik na tayo. Asan na ba ngayon? Ay, hindi pala yan. Asan na yun? O yan, balik na tayo dito, balik na. Nag-google na. Eh, paano pa kaya pag ako mag-google? Oh. Malalaman ko yung... Eh di i-google mo. Para na sa palpal ka. Mga impormasyon na yun. Paano pa kaya? Kung ako pa yung mag-google yan. Sige, google mo na. Ito, wala pa akong google nito, ah. Oh. Wala pa daw siyang Google. Oh, sige. I-Google mo na kaya para hindi ka nagmumukhang ano. Okay. Hindi pa ako nag-google yan. Sinasagot ko lang yung mga sinasabi mo ngayon. Eh, kung mag-google pa ako, wala na. Eh, boring na. I-Google mo na nga. Para hindi ka na nagmumukhang katawa-tawa. Google mo na kasi. Napatawa ka eh. Diba? Diba? Wala kang kadiba-diba eh. Wala, diyan lang siya magaling. Ano siyang mang-alas ka, mga kapambihira. Diyan siya magaling. Ha? Diyan siya magaling. Sabi ko, kararin mo na lang yan, magmura ka na lang habang buhay. Pero yung makikipag-argumentuhan ka, huwag ka na mangarap. Relax. Huwag masyadong hot. Dapat kalmado ka lang. Kasi pag hindi ka kalmado magbigay ng reaksyon, opinion, Brother Jose, magugulo-gulo yung utak mo, hindi ka makakapag-isip ng... Ay, kalmado lang ako. Sobrang kalmado ko lang. Ikaw pa? Sus, hindi nga gumagana yung ano ko sa'yo eh. Hindi ko na nga pinapagana yung buong utak ko sa'yo. Ito lang yung pinapagana ko. Kasi kung ganito lang yung utak mo, tinatapatan ko lang. Maayos. Kaya kung hindi ka makapag-isip ng maayos, ang bagsak mo kay Google. Sisigaw ka kay Google. Google, tulungan mo ako. Hindi ko maintindihan yung sinasabi. Nako. Kaya ko po ginagawa yun para tayo ay may basehan. Bukod po doon, sinabi ko na po nung una na ang PAW lawyer ay hindi limited. Kasi anong pinagkaiba ng PAW at private lawyer? Pinakita ko lang po yung Google para meron tayong reference. Kasi kayong mga basher, ang hirap niyong paniwalain ay pinapakita ng mga resibo at mga pagpapatunay, mga ebidensya, hindi pa rin kayo naniniwala. So at least ako may pinapakita akong reference. Kesa naman, maniwala tayo kay Pointless Man na wala namang basehan ang mga sinasabi. Eh at least ako may pinagbabasihan, may reference. Ang Tagalog po ng reference, meron kang pinagbabasehan. Meron kang may pinagsusugan yung iyong mga sinasabi. Okay? Tuloy tayo. Sabi ni Ballpoint Man, ipaintindi mo sa akin para may pambanat ako sa kanya. Eh, huwag kang magagalit. Hindi yun ganon. Ginawa ko lang yun para may reference. Para ipamukha sa'yo. Eh kaso hindi mo yata binasa.
Oh, hindi mo yata binasa dun sa videong nirereaksyonan mo, 'di ba pinost ko? 'Di ba pinakita ko sa video na 'yan? Eh, bakit hindi mo binasa? Oh, gumawa ka na ng second video about diyan, hindi mo pa rin itinama yung pagkakamali mo. Eh, may nabasa ka na nga, 'di ba? Pikon, ikalma yung utak at Mhm, puso para makasagot ka ng maayos sa mhm. akin. Okay? Tinuturuan lang kita, ako yung teacher mo ngayon. Anong teacher? Naku, 'di na lang, magda-drop na lang ako kung ikaw yung teacher ko, magda-drop na lang ako, ganyang itsura. Magda-drop na lang ako, seryoso. Okey, tuloy. Hmm, Kaya magpasalamat ka uh-huh, sa teacher mong si Ballpoint Man. mhm. At least, 'di ba? Nadagdagan na naman yung kaalaman mo. Naku, kawawa naman yung mga napapapaniwala po nito, na feeling niya ang galing-galing niya. May mga nagko-comment, eh, "Ay mas maniniwala pa rin kami kay Fitnessman." Naku, kasi parehas kayo ng utak. Wala namang problema, sige maniwala kayo ng maniwala. Kaya lang concerned lang kasi ako, nakakaawa naman kasi. Oh, tuloy. Tuloy. Kunwari confident sa sinasabi mo, confident ka lang pero puro kasinungalingan. Oh, Oy, nasa batas yung sinasabi ko. Nasa batas. Hindi ako ano nasa batas? Eh, yung binabasa mo nga sa batas hindi mo naiintindihan? Yung mga nakaraan nagbasa ka ng batas, hindi mo naiintindihan yung binabasa mo? Hindi ko mo nasa batas yung binabasa mo, eh, yung interpretation mo naman ay mali, yung comprehension mo mali, eh, mali rin ang kalalabasan nun. gumagawa ng Mhm, kuwento dito. mhm, 'Di ba sabi mo naggo-Google ka? O mhm, i-Google mo. Oo, i-Google mo. Bakit ako confident sa mga sinasabi ko? hmm, Dahil alam ko na yung proseso, mhm, 'di ba? Eh, bakit hindi ko alam? Eh, galing tayo diyan, eh, 'di ba? uh-huh. Kasi ganito 'yan, 'pag may mga lakad kami ng mga kasama ko, Oo, ganun nga yun. Kung isang kaso lang. Eh, paano nga yung halimbawa ko na meron kang dalawang kaso, halimbawa lang, meron kang rape cases at meron kang thief. Oh, dagdagan pa natin meron kang murder, halimbawa tatlong kaso yun. Halimbawa lang ha, hindi kita sinasabihan ng ganun, halimbawa lang. Oh, isang abogado lang ba yung hahawak nun? Eh, tatlong kaso yung kinakaharap mo. Halimbawa lang naman, 'di ba? Oo, may kasama kaming ano niyan, uh-huh, lawyer. Oh, nung nag-Boracay kami, may kasama kaming lawyer. Lahat ng medyo hindi ko pa alam, hindi pa namin alam, tinatanong namin dun. Tinatanong namin oh, na paano po kaya 'pag ganito, 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 ganyan. Kaya alam namin, hindi kami umaasa sa Google. Kung maggo-Google man ako, mhm. wala na, finish na. Ay naku. Kaso nga yung binaybitawan mong statement, eh, balabalagbag naman, eh. Oh, tanungin mo nga yung lawyer mo sinasabi, kung ang PAW ay limited sa demand letter, hindi siya makakapag-release ng demand letter. Pakitanong nga, oh, ano, ayaw mo mag-Google, tanungin mo na lang. Paharap mo diyan sa camera, interviewin mo kung sinong lawyer yun. Oh, hinahamon kita. Ayaw mo pala mag-Google, oh sige, tanungin mo yung abogado mong sinasabi. Interviewin mo diyan na kung ang PAW ay limited sa demand letter. Oh, sige, deal or no deal? Hmm, pinakita ko na nga, eh, para may reference, yun po ay bilang reference. Kasi kung iisipin mo nga naman, demand letter lang yun, sulat lang yun. Tapos hindi pala kayang gawin ng PAW lawyer, ang hirap. Okey, game. Yari na, Mhm, ha? Yari na. mhm, Kaya Brother Jose, hmm. relax ka lang, masyadong mainit yung itlog. Anong relax? Wala na yan. Kumokus ka sa topic, kumokus ka sa argumento. Hindi mo tinatapos yung ano ko diyan, oh, sinasabi ko diyan, yung pagkakaparehas ng PAW lawyer at, private lawyer dahil patungkol yun sa demand letter. Hindi yun patungkol sa pera. Hindi yun patungkol sa trabaho nila na ang PAW lawyer ay, nagtatrabaho, yung private lawyer ay binabayaran. Hindi yun patungkol dun. Patungkol yun sa demand letter na sinasabi mo. Ang hina mo palang umintindi talaga ano. Mm. Kuwento-kuwento mo lang yan. Ang manloloko mo lang yung mga di nag-aaral.
Oh, ang maloloko mo yung mga hindi nakapag-aral. Oh, hindi na nga nakapag-aral, ayaw pa mag-aral. Oh, yun ang maloloko mo. Tuloy. Na-explain ko lang sa brother Rosie. Oh, sige. So, paano yung nag-aral na nanonood sa'kin? So, hindi sila maluloko, pero totoo naman yung sinasabi ko. Anong totoo? Paano daw yung nag-aral nanonood sa kanya, hindi daw manloloko? Totoo naman daw sinasabi niya. Ano yung argument nito? Paano yung nag-aral na nanonood sa'kin? So, hindi sila maluloko, pero totoo naman yung sinasabi ko. Anong totoo doon? Saan banda? Saan banda? Nasa ano yun? Nasa batas yun, brother Rosie. O alin lang nasa batas? Yung Pau lawyer hindi makakapag-release ng demand letter? Nasa batas yun? Alang niyo. Saan banda? Sige nga, ipakita mo nga. Kaya nga wala ka na ipapakitang reference eh, kasi nga, gawa-gawang kwento mo lang. Nasa proseso yun. Nasa Diba? okay. Nasa proseso yun. Kaya nga wala ka maipakitang reference, puro ka opinion. Puro ka lang opinion, bullying. Kasi nga, pag pinakitaan mo kami ng reference, mababalda yung sinasabi mo. Oh. Oh, sino nga yung abogado sinasabi mo? Sige nga, tingnan nga natin. Kung ganyan din yung isasagot. So yun, hahamunin kita. Gusto mo, debate tayo. Oh, sige. Debate tayo. Aha. Madali lang naman akong kausap eh. Aha. Diba? Debate tayo. Ganito yung gagawin natin. Oh, sige. Ano yun? Ano yun? Nagawin pa ng debate ang... Ay, nako. Oh, ano yun? Ano yun? Oh. Magdebate tayong dalawa at tingnan natin kung sino yung nanlililang sa mga viewers. Oh? Magdebate daw kaming dalawa kung sino daw yung nanlilinlang. O ano yung topic? Ano yung topic? Isang topic lang dapat para hindi malito. Kasi ang na-jump-jump ka eh. Ang pinag-uusapan, demand letter. Patungkol sa demand letter na ang isang co-lawyer ay pwedeng mag-release ng demand letter. Nakita mo nga, di ba? Natanggap nga ni John, di ba? So, doon pa lang talo ka na. Tapos naghahamon ka pa ng debate. Ay, naku. Oh. At least malaman natin kung sino yung manlililang sa ating dalawa. Nako, parang ano lang yan. Parang kung sino yung malalakas maghamon ng debate. Oh, saan naman tayo magdi-debate? Formal debate ba? Saan channel ba tayo magdi-debate? O sino pwede mag-cater? Kasi hindi naman matatawag na debate kung walang mediator dyan. Kung walang nasa gitna. Oo, kung walang referee. Hindi yan debate, away yan pag walang referee sa gitna. Oo, sagutan lang yan. Pag walang referee sa gitna, dapat meron. Okay, game. Lang? Ewan ko lang kung kakasa to mga pre. Pero tingnan natin yung kanyang response ha. Okay, explain mo. Ito yung response ko. Kung naghahamon ka ng debate, sige, mag-set ka. Tapos, dapat, merong mediator. Hindi pwede sa channel mo, hindi pwede sa channel ko. Yun. Halimbawa, kay Atty. Libayan tayo magharap. Pwede. Pwede. O kaya kay Kayo. Pwede rin. Oh, pwede yun. Kasi hiwalay sila eh. Wala silang papanigan sa ating dalawa. O, payag ka. Ay, naku, si Pointless man. Ikaw pa yung naghamon talaga. Pero kung sasabihin mo sa channel mo lang, hindi debate yan. Hindi yan debate. Ha? Gusto mo lang ng ingay. Gusto mo lang ng away. Ang debate po, merong tagapamagitan dyan. Merong taga-awat. Bibigyan ka ng time, bibigyan ako ng time, tapos sagutan, tapos may pinag-uusapan na topic lang. Okay, yun ang debate. Hello. Oh, sige, pagbibigyan kita. Kasi hindi mo alam kung pinagtatakpan mo lang siguro yung kailang mali. Baka hindi ko daw alam. Okay, sige, ano yun? Take note, Brother Jose. Oh. Pag nagkaroon na ng kasuhan, ang magdidepensa kay Dave, okay? Pao pa rin. Oh, bakit? How can you be so sure of that? Paano makasigurado na magdidepensa sa kanya, ikaw pa din? Eh, hindi nga tinanggap yung milyones na kaso. Ito na. Oh, ayan na. Oh, sinabi ko na. Paano ka nakakasigurado, Pointless man, na ang magde-depend pa rin kay Dave ay Pao? Sa motor, pwede. No, ito na. Kaya ulitin ko ha. Nasa Pao na kayo eh. Okay? Ay, nako, ang gulo talaga. Oh. Ay, nako. Oh, sige. Eh, nasa Pao na kayo. O, ganito yan. Sabi mo, 3 yung lawyer nyo. Okay? Or pagpalagay natin, 2. Sige, Okay. 2 na lang. Isang private, isang Pao. Okay. Hindi tatanggapin yung kaso na yan ng Pao kung hindi magwi-withdraw yung private na lawyer nyo. Okay? Kung magkapares na kaso.
Kung magkaparehas ng kaso, puwede yan sinasabi mo kung parehas ng kaso. Eh, yung binibigay mong example, hindi nga yan yung sitwasyon ni Dave. Ay naku, naku, pointless ka talaga. Ikaw pa yung naghahamon. Okay. So, ganito yung mangyayari diyan. Aha, Dalawa yung mangyayari diyan. aha, Magpa-PAW kayo o magpa-private kayo. Yun lang yung mangyayari diyan. aha, Kasi kung hindi, magwi-withdraw yung private na lawyer nyo, yung PAW goodbye. So, okey, doon kayo sa private. okey. Pero sa nakikita Oh, di sinabi mo na private lawyer ang babagsakan ni Dave. Eh, di mas maganda. Kung isang kaso lang, okey? ko ngayon, kapit na kapit kayo dun sa PAW. Wala kayong babayaran eh. Aha, Oh, wala kayong babayaran. aha. Kaya nga, So, nakikita mo ngayon, eh, about lang sa motor nga yun, eh, kaya nga yun lang yung pinakita niya diyan, eh, about lang sa motor. Pero yung about dun sa milyones hindi niya po naipakita kasi nakakahiya nga naman yun. Okey, tuloy tayo. alam, pag sa PAW kayo lumapit, Hmm, kayo yung magpo-provide ng mga ebidensya. mhm, Lilikumin nyo lahat yan. mhm, Tapos isa-isahin nyo yan. Pero kung aha, private kayo, pagpalagay natin, andito na lahat sa papel na to yung ebidensya, ganito ang kapal, bigay mo lang sa lawyer yan, sila na magbubusisin yan. aha, Pero kung sa PAW ka, kayo mismo, aha. iisa-isahin nyo yan. Oh, maaaring tama ka diyan, okey, wala namang problema diyan, eh, hindi naman yan yung argument ko, eh. Ay naku, okey. Oh, Oh, ang pinipilit po niyang i-argue na ang yung trabaho, yung pagkakaiba ng trabaho na ang PAW, ibang trumabaho saka yung private lawyer magkaiba silang tumatrabaho. Yun na yung binibigay niyang argumento dito, hindi man yung argument na binibitawan ko. Ang binibitawan kong argument, hindi tinanggap ng PAW yung milyones. Kaya ang sinasabi niya, hindi daw tatanggapin ng private or ng PAW yun kapag magkasabay daw sa isang kaso. Hindi talaga puwede yun sa isang kaso. Kaya nga kinailangan ng private lawyer kasi nga milyones, eh. Magiging conflict yun dun sa rules ng PAW na dapat indigent yung kliyente mo. Kuha mo na, nakuha mo na o hindi pa rin? Kasi pointless ka talaga, eh. Oh, sure ako sa sinasabi ko. Bakit? Sabi ko nga, kung hindi magwi-withdraw yung private lawyer niyo, kung meron man, na ako sa pagkakaalam ko, wala talaga. Oo, aha, ginamit niyo lang yung private lawyer na yan kasi doon kayo nagpagawa ng demand letter. Pero wala talaga okey. kayong private lawyer. Mhm. PAW talaga yung meron kayo. Eh, paano nga kung meron? Paano nga kung meron? Sabi mo nga kung meron man, ibig sabihin there is a possibility na meron. Babasehan ko yung sinasabi mo, kung meron man, ibig sabihin possible meron. Merong chances na meron. Oh, yun yung sinasabi mo. Yun yung statement mo. Kung meron man, ibig sabihin there is a possibility na meron. Eh, paano nga kung meron? Eh, di nga ano ka, eh, di supalpal ka kung meron. Ay naku, Di oh, ba? Yan yung rules dyan. hmm, Kung ganyang kaso lang naman, di ba? PAW versus private, tandaan natin, kung magpa-PAW ka, eh di PAW. Kung magpa-private ka, kahit limang lawyer pa na private yung kunin mo, pwede silang magsama-sama. yes, puwede sa iisang kaso. Pero halimbawa nga nung sinasabi ko kanina, kung ikaw halimbawa ay meron kang rape cases, may murder ka pa, may tip ka pa, different cases, ibang tao yung kalaban mo dun, iba-ibang tao, nagkasabay-sabay, iba-ibang kaso pero nagkasabay-sabay, iba-ibang tao, oh, ano, mag-isip ka nga, Private eh. oh. Kahit 10 pa sila, pwede yan. Tama po yung sinasabi niya, sa isang kaso puwede yan. Okay? Pero pag PAW versus private, pagsamahin mo, hindi po pwede yan. Tama yan, hindi naman yan yung argument ko. Hindi naman nagsama yung PAW at private sa isang kaso. Eh, ang binibitawan mo diyan nagsama yung PAW at private, hindi talaga puwede yun. Wala naman akong sinasabing gano'n. Hmm, ang hina mo pala talaga. Oh, sinabi ko ba na nagsama yung PAW at private? Hindi naman sila nagsama. Kaya nga ang kinuha lang nung PAW yung motor. Oh, yung private na andun, yung hindi nabasa na dun yung dalawa. Kasi, di ba, gobyerno itong PAW. Ulit-ulit ka diyan, eh, hindi nga yan yung argument.
Naiintindihan ko 'yan, hindi talaga puwede magsama. Halimbawa, may reklamo ako, bullying o kaya ay cyber libel. Oh, hindi ko puwedeng pagsabayin ang PAW at private sa iisang kaso, sa iisang reklamo. Kuha mo o hindi pa rin? Ay naku, ikaw pa yung naghamon, lakas mo maghamon. Pino-provide sa inyo yung Oo, lawyer. aha, Gobyerno magpo-provide sa inyo. Eh, may okey. private ka pagsasamahin mo. Hindi puwede yan, Brother Jose. I-Google mo yan para may matutunan ka naman. Kahit hindi ko i-Google 'yan, naiintindihan ko 'yan. Aware ako diyan na hindi talaga puwedeng pagsamahin 'yan, na hindi talaga puwedeng pagsabayin 'yan, aware ako diyan. Oo, promise. Kahit hindi ko na-i-Google 'yan, hindi naman 'yan yung argument ko. Ang layo ng binabato mong sagot, eh, sobrang layo. Yung mga argumento kong binibitawan, yung patungkol sa pagkakaparehas ng PAW and private, about yun sa demand letter. Tapos ang isasagot mo about sa kung paano sila trumabaho sa kliyente. Hindi yun ang kung bakit ko nabanggit yun, dahil sinabi mo na ang isang PAW lawyer hindi daw puwede magbigay ng demand letter. Eh, nakita mo na nga, ayaw mo pang paniwalaan. Binasa na nga ni Jun, ayaw mo pang paniwalaan. Hmm. Nai-content mo na nga yun, tinawanan mo na nga yung PAW lawyer, 'di ba? Ah, hmm. Kaya, para may matutunan ka. Mhm. Para kahit papaano, oh, 'pag na-Google mo, nakita mo, mapakamot ka sa ulo mo at mapa-smile ka na lang, "Tama nga si Ballpoint Man." Ay naku, naku. Hindi ko na kailangang i-Google 'yan, yung mga tanong na talagang alam ko naman, hindi ko na kailangang i-Google. Minsan kailangan ko lang i-Google para i-present sa inyo, para ipakita. Pero dahil alam ko naman na para sa akin lang, hindi ko na kailangan. Oh, Gano'n ba? Oo, mhm, tama nga si Ballpoint Man. mhm. Oo, tapos sabihin mo, "Ballpoint Man, puwede na ba kita maging teacher?" Naku, naku, naku. In your dreams. Naku, ikaw pa yung naghamon. Sobrang layo po ng binibitawan niyang argumento, ano. So, given naman mga kapambira, nakikita niyo naman, naririnig niyo naman. Yung una kong vlog patungkol diyan, yung about yung sa demand letter, na pinipilit niya at pinipilit din niya sa bidyong 'to na ang PAW lawyer daw hindi puwedeng mag-release ng demand letter. Hmm. Anong pagpapatunay mo dun? Eh, ako may pagpapatunay na. Nakita mo kay Jun, visible na galing sa PAW lawyer? Kuha mo, napanood ninyo, nakita niyo, nabasa niyo. Plus, ginugol natin, yes ang sagot. Oh, kahit magtanong ka pa, hmm, kahit magtanong ka pa kahit kanino, yes ang sagot dun. Oh, yun yung argument. Kaso ang lalayo ng binabato mo, eh. Oh, ang lalayo. Sabagay naiintindihan kita, kailangang i-divert mo ng konti para hindi magmukhang baldado yung mga argumento mo. Kailangan kunwari ililis mo ng konti tapos ididiin mo na tama naman yung sinasabi mo. Tama nga naman yang sinasabi mo patungkol diyan. Pero hindi naman yan yung pinag-uusapan. Kasi nga, separated cases naman yan. Ulitin ko yung halimbawa ko ha. Sa'yo, kung meron kang rape, murder, at theft, kung meron kang ganong cases, at nagkasabay-sabay yun, mauobliga kang kumuha ng iba't ibang abogado. Kung nagkasabay-sabay, halimbawa lang ha, kung nagkasabay-sabay at kung meron kang ganong kaso. Mhm, Ballpoint Man, ang kaalaman sa'kin, mhm. 'di ba? Oh, Ballpoint Man, sorry, So, ay naku. Okay, tuloy. 'di ba? Ayaw mo nun? Mhm. Ayaw mo nun, Brother Jose? Oh, May at least kahit papaano, hindi lang puro walang kuwenta yung naku, naku. 'Pag sa'yo nanggaling seryoso po ako mga kapambira. 'Pag si Pointless man yung panonoodin niyo, 'pag diyan kayo magbabase ng mga knowledge niyo, naku kawawa kayo. Mm. Ka sa balita nga fake news yan, eh. Eh, lalo pa sa information. Oh, nakita niyo naman, ang layo ng tina-topic niya. Ang tina-topic natin demand letter, na ang PAW daw ay hindi daw puwede mag-release ng demand letter. Sabi niya, pinanindigan din niya diyan sa vlog niyang 'yan, sa first part pa lang. Oh, tapos magto-topic ka na hindi daw puwedeng pagsabayin. Totoo 'yun, na hindi puwedeng pagsabayin. Kasi nga same cases, pero hindi naman gano'n, eh. So, pinipilit niya na yung binibitawan niya diyan na
alam daw niya na hindi daw puwedeng pagsabayin, hindi naman 'yan yung case ni Deb, eh. Hindi man puwedeng pagsabayin talaga yun, motor na lang pagsasabayin pa sa may private na, may PAW pa. Motor na nga lang yung ano, pagsasabay-sabayin pa. Eh, kaya nga kinailangan ng private kasi nga milyones. Eh, 'pag hindi niyo pa rin po naintindihan yun, eh, bahala na kayo. Oo, bahala na po kayo. Eh, kung ayaw niyo pong maniwala, bahala na po kayo. Okey. 'Pag may natutunan ka sa'kin at least Oo, magagamit mo 'yan in the future. magaga ay naku, ikaw pa yung nangahas magsalita ng ganyan. Okey. Mhm. Kasi yung mga opinion reaction mo ngayon walang kuwenta, basura talaga, basura. Basura ba ay naku. Anyway mga pre, hindi ko na pababain itong Ayan, tapos na. So, sino ngayon ang basura? Ikaw yun. Oh, naghahamon ka ng debate? O sige, i-set up mo. Pero, yung debate talagang totoo, hindi yung ganyan na halimbawa aakyat ako sa channel mo walang ano, ayoko ng gano'n. Yung totoong debate. Pagbibigyan kita, sige pagbibigyan kita. Sige, pagbibigyan kita. I-set up mo, maghanap ka ng ano, pero ang ire-recommend ko sa'yo si Attorney Libayan. Attorney yun, eh. Oh, attorney yun. O kaya si Kayo related siya sa mga ganyan. Kung sino pa, mag-recommend ka ng iba. Si Attorney Libayan na lang, sige para makatotohanan. Oh, sige. Oh, ano, payag, game. Oh. Pero kung hahamunin mo ako na aakyat lang ako sa channel mo, walang gano'n. Walang gano'n, walang mangyayari diyan, away lang mangyayari diyan. Oo, away lang. So, yun lamang po ano mga kapambira, end ko na po 'tong video na 'to sa mga nanonood po ano mga kapambira. Mag-leave po kayo ng comment, ano pa yung masasabi niyo sa utak niya? Ano pa yung masasabi niyo sa mga pinagsasabi niya, sa mga argumento niyang binibitawan? At i-share niyo rin po itong video na 'to para malaman po ng mga tao na pointless siya. Ito lang yung utak niya, ito lang. Okay? So, yun lamang po mga kapambira. Eh, ang dating kasi parang nag-aasaran na lang kami dito, eh. Pero at least naman po yung pinapakita ko po sa inyo mga kapambira ay may binibigay po ako sa inyong ano, may binibigay po ako sa inyong information, may binibigay po ako sa inyong reference, may pinapakita ako sa inyo bilang pagpapatunay na yung mga sinasabi ko ay totoo. Eh, kaso sila puro lang opinyon, puro-puro at mga tsismis, eh, proud pa sila dun, eh, wala tayong magagawa kung yun yung diskarte nila. Eh, dun sila masaya. Sabi ko nga once again, kay Pointless Man, sasabihin ko nga sa'yo, Pointless Man, karirin mo na lang yung pagmumura mo. Oo, karirin mo na lang yan, magmura ka na lang habang buhay kaysa makipag-asunto ka, makipagpunto por punto ka or makipag-argumentuhan ka na kunwari ay marami kang alam, karirin mo na lang yang pagmumura mo. Oo, diyan ka magaling, eh. Ah, diyan ka magaling, seryoso, diyan ka magaling. Eh, yan na lang yung karirin mo, oo. Yan na lang, diyan ka na lang mag-stay sa ganyang ano, wag ka na makipag-argumentuhan. Oo, kasi totoo naman, aminado naman ako na diyan ka talaga magaling sa pagmumura. So yun lamang po ano mga kapambira, thank you so much po sa inyong lahat. Please like and share mga kapambira at mag-leave po kayo ng comment kung ano po yung masasabi niyo kay Pointless Man. Yun lamang po and bye-bye. Bye-bye po.